Taong 1990 sa Dasmariñas, Cavite. 3 buwan matapos mamatay ang kanilang tunay na ina at makaroon ng bagong madrasta, ang makakapatid na triplets ay bigla na lang naglaho na parang bula. Ang misteryong ito, na muntik ng tuluyang malibing sa limot, ay nabunyak makalipas ang 18 taon dahil sa isang nakakagimbal na pagtatapat ng isang lalaki. Puntahan mo ang asawa mo at itanong mo sa kanya ng diretso. Noong 1990, saan napunta ang 3 batang iyon? At itanong mo na rin kung bakit siya nagpadala ng taong may dalang patalim para patayin ako. Noong Nobyembre 2008, isang lalaking may pangit na paklat ng hiwa sa braso na hindi pa kailanman nakita ngang amangang triplets ang tumitik sa kanya at binitiwan ang nakatagang iyon. Pagkatapos ang lalaki ay agad na naglaho, sa dilim ngang eskinita na iniwan lamang ang manakakapangilabot na salita. Nobyembre 15, 1990. 18 taon na ang nakalipas mula ng gabing iyon, ang 5 taong gulang na triplets ni Jose Reyes ay naglaho na parang usok. Walang bakas sa pilitang pagpasok. Walang anumang senyales karahasan. Minaliit ng pulisya ang kaso at agad itong itinuring na simpleng kaso nga nawawalang bata. Ang naulilang pamilya ay dumanas ng matinding pagdurusa. Ang makapitbahay ay nagsimulang makandado ngang kanilang mapinto at nagbubulungan na mula nang dumating ang bagong madrasta, binayaran niya para itapon ang mga bata. Lumipas ang 1 taon, 10 taon, tuwing Nobyembre 15 mag-isang tatayo ang ama sa bakanteng eskinita, lumuluhang dugo. Ganun kabilis lumipas ang 18 na taon. Ngunit dahil sa babala na estrangerong kumatok sa kanilang pinto, ang ama ay nagsimulang makaluhok sa buong bahay na parang nababaliw. Habang nasa trabaho ang kanyang asawang si Marites Santos, natagpuan niya sa ilalim ng tokador nito ang isang luma at kupas na passbook ng PNB. Nang buksan niya ito, hindi niya mapigilang manginig. Mula 1992 hanggang 2008, sa loob ng 18 taon, buwan-buwan walang palya may perang regular na ipinapadala sa isang tao. Ang kabuuang halaga ay umabot sa halos 3 milyong piso. Higit pa rito, ang 3 parselang lupa sa silang na nakakahalaga na 8 milyong piso na iniwan ng kanilang yumaong ina para sa mga bata ay naibenta. Napalagamit ang pekeng pirma sa isang special power of attorney. Mahal, anong prato? Yan ba utang ko yan sa kamag-anak ko kaya binabayaran ko? Walang ka bang nagsinungaling ang asawa? Ngunit nang subaybayan ang pangalan ng may-ari ng account, si Rico Fernandez, natuklasan niyang siya pala ang estrangherong may paklat sa braso na nag-iwan ng kakaibang babala ilang araw lang ang nakalipas. Sino nga ba ang lalaking may paklat sa braso? Talaga bang pinatay nga bagong madrasta ang 3 makakapatid, 18 taon na ang nakalipas, upang mabiyan ng hustisya ang kanilang kalunos-lunos na sinapit bago magsimula ang kwento? Mangyaring mag-subscribe, i-like at mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood. Ang inyong kabutihan ay magbabalik ng malaking biyaya sa inyong pamilya at mga anak. Simulan na natin ang kwento. Huling linggo Enero 2009, sa isang liblib na lugar sa General Trias, Cavite, humahampas ang malamig na hanging amihan. Sa gitna ngang matinding lamig na bumaba sa 18 degrees Celsius, 12 miyembrong Police Search Team at 3 miyembrong NBI Forensics Division ang nakatitik sa matigas at nagyelong lupa, kanselahin ang bekho. Zawi nating mano-mano ang paghuhukay. Markahan natin ang 3 metrong radius mula sa tinukoy na lokasyon. Maging maingat sa pahuhukay. Gamit ang mabibigat na piko at pala sinimulan ng search team na basagin ang nagyayalong lupa, dahan-dahang nahuhukay ng 10 sentimetro. Hepe may tumamang matigas sa palakom nga 80 sentimetro ang lalim. Tihil-itihil nyo. Lahat ang kinakava. Nyo akat na ipinakutos na pinuno ang NBI team, ang paktihil sa pahuhukay at yumuko ito sa malalim na butas. Mula ngayon, brush at maliliit na gamit na lang ang gagamitin natin. Kailangan nating ipreserba ang ebidensya.
Maktayo agad ng tolda sa paligid. Nang maingat na alisin ng isang miyembro ang lupa gamit, ang kanyang kamay na may guwantes isang maliit na piraso ng buto na nababalot sa nabulok na kumot ang malinaw na lumitaw. Sa lalim na 1-2 metro, 3 maliliit na kalansay, ang makakatabing nakahiga binabasag ang 19 na taong pananahimik at sa wakas ay nasilayan ang liwanag. Tabi padaanin niyo ako sir, bawal po kayong pumasok. Masisira ang crime scene. Manatili po kayo sa labas ng police line. Ma, anak ko yan, kailangan kong makitang sarili kong mga mata, itinula ng 53 anyos na amang si Jose ang mga pulis na humaharang sa kanya at patakbong pumasok sa loop ng tolda. Nang makita niya ang 3 maliliit na bungo na nakalatak sa malamig na lupa, biglang nanlambot ang kanyang maatuhod at napaluhot na lang siya. June, Jay, Joel. Sa kanyang kamay na namumutla dahil sa kawalan ng dugo, mahipit niyang hawak ang isang luma at lukot na litrato ng kanyang triplets na kuha. Noong 4 na taong gulang pa lamang sila na may malawak na ngiti sa kanilang mga muha. Balikan natin ang panahon, 19 na taon na ang nakalipas, noong Marso 1990. Sa isang lumang apartment sa Barangay Salitran, Dasmariñas, nagsisimula palang mamukatkat ang mapuno ngara. Ang triplets na sina Junjay at Joel ay masayang naglalaro sa kandungan ng kanilang nangangayayat na inang, si Elena Cruz, habang nagbabasa ng picture book. Mahal, inihanda ko na sa sala ang maisusuot ng mabata bukas para sa kindergarten. May acute leukemia ka at anumang oras ay pwede kang bawian ng buhay. Pakiusap, wag nang magpagod at manatili ka na lang sa ospital. Paano ko ipagkakatiwala sa iba ang pagpapaligo at pagpapakain? Sam nga anghel ko. Si Elena na naka-confine sa De La Salle University Medical Center para sa intensive treatment, ay humihingi ng permiso tuwing weekend para umuwi at personal na alagaan ang kanyang maanak. Ngunit hindi siya pinagbigyan ng mahabang panahon ng malubhang sakit at nong madaling araw nga, Abril 7, 12 AM, bago siya malagutan ng hininga, ginawa niya ang kanyang huling tawag sa asawa. Napatulok mo na ba ang mga bata? Sinipiliyuhan mo ba ang mangipin nila? O kapapaligo lang nila? At natutulok na? Ikaw ang isipin mo, pakiusap. Huwag mong pababayaang magutom ang mga anak natin. Palakihin mo silang mabubuting tao. Matapos ang tawag na iyon at may libing si Elena, si Jose ay walang oras para magluksa. Tuwing alas 7 ng umaga, binubuksan niya ang mabigat na rolyong pinto ng kanyang hardware store. Siya na ang nag-aasikaso sa 35 taong gulang na bata mula sa pagpapakain hanggang sa pahahatid sa kindergarten. Sa loob lamang ng 3 buwan nabawasan siya ng 11 kilo. Jose, makakasakit ka niyan kung mag-isa mong alagaan ang 3 bata. Baka ikaw pa ang sumunod. Hindi ko akalay na ganito pala kahirap mag-alaga ngang magabata habang nagpapatakbo nga negosyo. May ipapakilala ako sa iyong isang mabait at disenteng babae. Subukan mo lang, wala namang mawawala. Si Aling Nena, isang malapit na kaibigan ng yumaong asawa ni Jose at may-ari ng isang maliit na beauty parlor, ang masigasi na napakilala sa 29 anyos na si Marites Santos. Sa kanilang unang pakikita, pinakmasdan ni Marites ang litrato ng triplets. Ang gaganda naman nila, parang maanghel. Sana makatulong ako sa pamilya ninyo. Isa akong biyudo na may 3 anak. Siguradong mahihirapan ka lang sa akin. Kakayanin mo ba ang pag-alaga sa mga batang tulad nila? Ay isang biyaya hindi pasanin. Ako pa nga ang dapat magpasalamat. Dahil sa mahinahon at tila malalim na pag-isip ni Marites, tuluyang nawala ang pag-alinlangan ni Jose. Noong Hulyo 1990, opisyal na silang ikinasal. Nang lumipat si Marites sa apartment sa Salitran, inako niya ang lahat mula sa pagkain, paliligo hanggang sa pagsundo sa mga bata mula sa kindergarten na ikinahangangang kapitbahay. Mula nang dumating ang bago niyang asawa, nagsiganda ang kutis ng mga bata at tumaba sila.
Kapag nakakasalubong ko sila sa daan ang babait na laging bumabati. Swerte talaga si Jose. Tulad ng sinabi ng kapitbahay, sa unang palapak na si Aling Flora ang pamilya ni Jose ay tila milagrong bumalik sa ayos at medjing ang benta sa hardware ay umangat, ngunit sa likod nege kanyang mamong. Niti ang tunay na dahilan. Nege paglapit ni Marites sa pamilya ay nakakapanggilabot at malinaw. Hindi ka ba napapagod sa pag-alaga sa tatlong pabigat na yon konting tiis na lang? May tatlong parselang lupa sa silang Cavite na nakapangalansam nga batang yon. Pak naibenta, na natin lahat yon makano kaya ang mapupunta sa akin sa kasalukuyang presyo aabot? Yon nang hindi bababa sa 8 milyong piso. Sinigurado ko na yan. Tiningnan ko mismo ang magapapeles sa City Hall. Bago pa man ikasal kay Jose mayroon nang kinakasama si Marites isang walang trabahong lalaki na nagngangalang Rico Fernandez na palipat-lipat lang ng tirahan sa isang boarding house malapit sa Baclaran. Ang kanilang lihim na ugnayan ay nagpatuloy kahit pakasal na si Marites kay Jose at halos araw-araw silang nag-usap sa telepono. Kapag nawala na ang masagabal na yon mapapasa atin na ang lupa. Making handa ka, Rico. Sige magrarenta ako ngang sasakyan para handa na ako kapag sinabi mo. Ang araw ngang katapusan ay dumating noong kalagitnaan ng Nobyembre 1990. Si Jose ay may naka-schedule na 2 araw na business trip sa Batangas City para mag-deliver ng mga materyales. Bukas nga, umaga ako alis sakay ng L301. Baka gabing-gabi na ako makabalik sa susunod na araw. Pakialagaan mong mabuti ang nga bata. Mag-ingat ka sa pagmamaneo, huwag kang mag-alala hindi ko sila iwanan. Kinabukasan, 7:00 AM pakaalis ni Jose ang mamata ni Marites ay biglang naging malamig. Bandang 3:00 PM nang hapong iyon sinadya ni Marites na palabasin ang mabata para maglaro sa eskinita. Pakalipas ngang 2 oras, 5:00 PM pinapasok niya ulit sila. Junjay Joel halikayo. Titimplahan kayo ni mama ng masarap at mainit na gatas. Alas 7 gabi ang 3 baso ang gatas na inabot ni Marites. Sa mga bata ay may halong dinuro na sleeping pills na naipon niya mula sa reseta na nakuha niya sa isang klinika sa dahilan ng insomnia. Matapos maubos ang gatas ang 3 bata ay umiga sa banig sa sala. Wala pang 30 minuto sila ay mahimbing ng natutulog. Pumunta ka na ngayon sa likod ng apartment namin. Dahan-dahan baka may makakita sa iyo, 9:00 PM. Sa dilim ng eskinita isang itim na Mitsubishi Lancer box type ang nakaparada na patay ang ilaw. Maingat na binuksan ni Marites ang pinto at pumasok si Rico sa sala. Isa-isa niyang binalot sa lumang kumot ang 3 walang malay na bata. Bilis ilagay mo na sa likod ng kotse. Oh na! Ang bibigat pala nila. Wala pang 10 minuto na isakay na ang 3 bata sa likurang upuan na parang masako. Mabilis na umalis si Rico mula Dasmariñas, tinahak ang daan papuntang General Trias at pagkatapos eng halos 40 minutong bayahe nakarating siya sa isang liblib na lugar na puro mga abandonadong greenhouse. Huminto siya sa tapat ng 112 metrong hukay na siya mismo ang nahukay 2 araw na ang nakalipas. Pasensya na mga bata, huwag niyo akong sisihin. Ang madrasta niyo ang dapat sisihin. Itinulak niya ang nga bata sa malamig at madilim na hukay at walang awang tinabunan ng lupa. Pagkatapos pinatungan niya itong nga sira-sirang materyales mula sa mga greenhouse para itago ang bakas. Kinagabihan pagod na bumalik si Jose mula sa Batangas. Pagbukas niya ng pinto ang bahay, ay sobrang linis, halos nakakasakal. Tanging isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Bakit nakasalansan ng maayos sa shurek ang mga sinalas at botan nila himala? Karaniwan iniwan lang mabata ang kanilang mga sapatos na nakakalat sa sahig. Nandiyan ka, napalamahal. Kakatapos ko lang maglutong sinigang. Mula sa kusina lumingon, si Marites na may kalmadong ekspresyon. Bakit ang tahimik na saan ang mabata naglaro, sila sa labas kaninang hapon?
Hindi pa umuwi para maghapunan. Biglang nalamig ang dibdib ni Jose at napatingin siya sa orasan sa dingding. Habang walang pakialam na tumiktak ang mga, kamay nito eksaktong 8:47 PM ang oras. Sa sandaling iyon, walang sabi-sabing lumabas si Jose kahit hindi nakasuot ng jacket. Junjay Joel, nasaan kayo? Sumagot kayo, hinaluhok ko na ang buong eskinita, wala sila. Ang lami-lami pa naman, saan sila napunta? Tinakbo ni Jose ang madilim na eskinita, ang kalapit na palaruan at ang paligid ng kindergarten. Excuse me po, nakita niyo po ba ang mga anak ko, 3-5 taong gulang na magkakamukha? Gabi na, bakit naman sila nasa labas? Hindi ko sila nakita. Dahil walang nakitang, baka 10:15 PM humihingal na pumasok si Jose sa pinto ng Dasmariñas City Police Station. Mamang pulis, tulungan niyo po ako, hindi pa umuwi ang 3 kong anak. Agad na sumama si Pio Juan Martagle. Sakay ng patrol car papunta sa apartment. Hinaluhok nila ang buong bahay ngunit walang nakitang, bakas ang sapilitang pagpasok o anumang karahasan. Mrs., anong oras po huling umalis ang bahay ang mga bata? Ano po ang suot nila? Mga 3 PM po. Nagpumilit silang maglaro, sa labas kaya sinuotan ko sila ng makakapal na jacket. Nang tawagin ko sila para maghapunan, hindi na sila bumalik. Akala ko nakipaglaro lang sa bahay ngang kalaro nila. Sa loob ng hurak mayos na nakasalansan ang kanilang makatsinelas at buta. Wala po rito ang 3 pares ng rubber shoes nila, kaya siguradong lumabas sila ng nakasapatos. Kinabukasan, inilipat ang kaso sa Detectives Division at si Detective Benjo Aquino, isang veteranong may 15 taong karanasan, ang itinalagang mamuno sa investigasyon. Hindi ito maganda. Simulan yon ng katukin ang lahat ng bahay sa loob ng 1 kilometrong radius. Imposibleng makalayo ng mag-isa ang 3 bata. Unahin nating maganap kang testigo. Ngunit noong 1990, walang kahit isang CCTV kamera sa lugar na iyon, kaya ang investigasyon ay nakasalalay lamang sa mga malabong alaala ng mga residente. Kahapon 4:00 PM narinig ko pa silang nagtatawanan at nagtatakbuhan sa eskinita, sabi ni Aling Flora. Dahil dito nabuhayan ng pag-asa ang mga investigador at agad na pinuntahan ang kapitbahay sa tapat na si Aling Susan. Naku, hindi ko sila nakita sa labas mula pa nung 2:00 PM. Tahimik nga eh, hindi namin sila nakita buong araw. Walang bata sa labas kahapon. Sa gitna ng makakaibang testimonya, naniniwala si Detective Aquino na hindi makakalayo ang 3 bata ng mag-isa, kaya't mas pinaniwalaan niya ang posibilidad ng kidnapping gamit ang sasakyan. Alamin niyo ang lahat ng plaka ang nga hindi kilalang sasakyan na nakaparada rito kahapon. Kunin niyo rin ang lahat ng records ng mga taxi. Kahit ilang gabi, nang puyat ang mga investigador sa paghahanap, walang kahit isang ulat tungkol sa isang kahina-hinalang sasakyan. Sa ikatlong araw ni investigasyon, sinimulan ni Detective Aquino na pag-aralan ng mas malalim ang pamilya. Happy, hindi ba't kahina-hinala ang timeline? 3 buwan pagkamatay nga? Tunay na ina, nakasawa ulit ang ama. Tapos 3 buwan pagdating ng madrasta, biglang nawala ang mabata. Sa loob ng conference room, lumutang ang hinala na baka ang ama mismo ang nagtapon sa mga bata dahil sa hirap ngang pag-alaga. Ginong Reyes, pumunta po kayo sa istasyon. Mapapatunayan niyo po ba na nasa Batangas talaga kayo noong Nobyembre 15 at 16? Heto po ang contact number ng may-ari ng kumpanya sa Batangas. At naibigay ko na po sa inyo kahapon ang mga toll receipts. Ang tawag sa may-ari ng kumpanya at ang toll records na nagpapakitang umalis siya ng Cavite 7:23 AM ng ika, 15 at bumalik 6:51 PM ng ika, 16 ang nagpatunay sa kanyang alibi. Kahit may alibi, siya, hindi pa rin natin mayalis ang posibilidad na itinago niya ng ang magabata bago paman siya umalis. Habang punong hinala ang mga investigador, si Marites ay araw-araw na pumupunta sa istasyon at humahagulgol sa harap nila. Detective, pakiusap, hanapin niyo ang mga anak ko. Pinalaki ko sila na parang tunay kong maanak.
Pinakmasdan ni Detective Aquino si Marites ngunit wala siyang makitang anumang butas o kahina-hinalang kilos sa kanya. Itigil na muna natin ang pahinala sa pamilya. Hanapin natin ang mga may record ng krimen laban sa mga bata sa buong Cavite. Natukoy ng pulisya ang dalawang lalaking may dating kaso ang pang-abuso sa bata at itinuring silang pangunahing suspek. Nasa bilibid po ako noong araw na yon. Nasa night shift po ako sa pabrika sa Laguna. Tanungin niyo ang supervisor ko, heto ang time card ko. Parehong may matibay na alibi ang dalawa kaya inalis sila sa listahan ng mga suspek. Isang linggo na ang nakalipas. Pinalawak ng pulisya ang kanilang paghanap hanggang sa Ilog Imus at sa mga liblib na lugar sa Tagaytay. Magdagdag tayo ang 50 sundalo at 40 pulis. Halugin niyo ang bawat damuhan at bawat bato sa ilog. Daan-daang tao ang nahanap sa lupngang dalawang araw ngunit wala silang nakitang kahit isang pirasong damit o sapatos ng mga bata. Nakita mo ba sa diaryo naka-front page ang misteryong triplets ng Dasmariñas? Nang may lathala sa maga, lokal na payagan, bumuhos ang maga tawag sa istasyon ngunit karamihan ay maga. Walang basehang impormasyon. Ilang araw na po ang nakalipas, parang may nakita akong isang gray na L300 van na may 3 batang lalaki sa likod malapit sa isang gasolinahan sa Silang. Ginang natatandaan niyo po ba ang plaka o anumang katangian ng driver gabi na po kasi kaya madilim? Hindi ko nakita ang plaka. Ang driver naman ay nakasumbrero lang. Dahil hindi matukoy ang sasakyan at ang itsura ang driver na putol ang nag-isang lead. Binalikan ni Detective Aquino ang nga talamula sa simula. Hepe, may kakaiba po akong napansin sa record ni Marites bago siya ikasal. 4 na buwan pa lang siyang nakatira sa Cavite. Bago yon sa Tondo, Maynila siya nakatira, pero giniba na ang gusali kung saan siya dating nakatira kaya hindi na namin ma-verify. Nakaroon ng malakas na pagdududa si Detective Aquino ngunit pinigilan siya ng kanyang hepe. Benjo, hindi ito ang oras para sa mahula-hula. Ang paginalaan ang madrasta ng walang ebidensya ay mali. Mag-focus tayo sa paghahanap nega salarin sa labas. Dahil sa utos nega, kanyang hepe na malapit nang magretiro ang investigasyon sa nakaraan ni Marites ay tuluyang isinantabi. Disyembre. Humangin na ang malamig na simoy ng Pasko at ang magkatawak ay tuluyan ng tumigil. Hepe, may utos po galing sa itaas. 3 samga tauhan natin ay ililipat sa ibang kaso. Ang dating 5 miyembro, ang special team, ay naging 2 na lang. Heto ang 300 kopya ng flyers. Pumunta tayo sa Baklaran at sa bus terminal. Tayo na mismo ang magdidikit nito. Sa gitna ngang malamig na hangin idinikit ni Detective Aquino ang nga flyers ngunit wala pa ring makabuluhang impormasyon na dumating. Pebrero 1991. Dahil walang progreso isinara ng pulisya ang kaso at inilagay sa kategorya ng cold case, wala na tayong magagawa. Marami pang ibang kaso. Itatabi ko na muna ang folder na ito. Ang tunog ng pagsasara ng metal na kabinet ay umaling-ungaw sa buong opisina. Detective, hindi nyo naman siguro tuluyang kakalimutan ang kaso ng nga anak ko, di ba pakiusap, wag kayong susuko. Hinawakan ni Jose ang manggas ng jacket ni Detective Aquino. Hindi makatingin sa kanya si Detective Aquino at yumuko na lamang na parang isang nakasala. Pakiusap, basahin nyo. 3 po sila makakamuha. Nung taksibol ngang 1991 kahit, opisyal nang itinigil ang investigasyon, si Jose ay linggo-linggong pumupunta sa tapat ng simbahan ng Baklaran. Manong, nagmamadali ako. Alisin mo yan. Parang napanood ko na to sa TV pero kalahating taon na ang nakalipas, dapat siguro tanggapin na lang. Walang pakialam na tinatanggap nga, dumadaan ang flyers at pagkatapos ngang ilang hakbang ay itinatapon sa basurahan. Pinupulot ni Jose ang mapapel na may mukha ng kanyang nga ana at tumatayo lang sa isang sulok. Kapag day off bumabalik si Detective Aquino sa salitran,
Para magtanong-tanong umaasang may nakaligtaan siyang testigo, Detective kalahating taon na ang nakalipas. Kahit na ang kinain ko kagabi hindi ko na matandaan paano ko, pamaalala kung sino ang nasa eskinita nun isinasara ng nga residente ang kanilang nga pinto. Isinulat ni Detective Aquino sa kanyang notebook, Nobyembre 15. Walang nakitang kahina-hinalang sasakyan. Kailangan ng karagdagang investigasyon. Ngunit wala ng tauhan o dahilan para ituloy ito. Nang teg-araw hindi pa rin maalis sa isip ni Detective Aquino ang tungkol sa dating tirahan ni Marites sa Tondo kaya nakpadala siya ang opisyal na request sa Manila Police District. Detective may sagot. Napo ba mula sa Maynila? Geneva. Naro ang buong building kung saan siya nakatira. Walang natirang record. Maliban sa kanyang tsedula, wala nang ibang paraan para malaman kung sino ang manakasalamuhan niya roon noong unang bahagi ng 1990. Sa limitadong sistema investigasyon halos imposible nang masubaybayan ang paggamit ng credit card o mga tawag sa telepono. Sa panahong ito simulang makbaho ang tingin ng makakapitbahay kay Jose. Namatay sa leukemia ang asawa niya tapos 3 buwan lang nag-asawa na ulit sa tingin mo ba alagaan niya ng maayos ang mga anak niya sa una naging pabigat na siguro sa kanya ang 3 bata dahil sa magasismis maging ang mga suki sa kanyang hardware store ay nawala. Napaupo na lang si Jose sa semento sa labas ng kanyang tindahan nakatingin sa kawalan. Sa kabilang banda si Marites ay perpektong gumanap bilang isang nagdadalam hating ina. Aling Flora gabi-gabi akong hindi makatulog kaisip sama anak ko. Sadya siyang pumupunta sa istasyon at hinahawakan ang kamay ng mga investigador. Detective may bago po bang balita habang unti-anting bumabaksak ang mundo ni Jose? Si Marites ay nagsimulang magtrabaho bilang part-time cashier sa isang grocery store na nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang malakas at responsableng asawa. Nung huling bahagi ng 1991, dalawang teorya na lang ang pinaniniwalaan ng pulisya. Maaring kinidnap at pinatay nga hindi kilalang tao o di kaya'y naligaw sila at namatay sa aksidente at hindi na natakpuan ang nga katawan. Dahil walang matibay na ebidensya, nagretiro ang hepe ng Dasmariñas Police noong 1922. Hepe wala na po talagang pag-asang malutas ito. Nakuha ko na ang mga papeles. Tama ka, dapat na nating bitawan ang kasong ito. Si Detective Aquino na lamang dala ang kanyang personal na notebook ang inilipat sa Imo City Police Station, 1993. Dahil sa hirap ng buhay isinara ni Jose ang kanyang hardware store at nagsimulang magtrabaho bilang isang construction worker sa isang pabrika sa Carmona. Mahal 2 buwan na tayong hindi nakakapagbayad ng upa. Lumipat na tayo sa mas murang lugar. Nababalif ka na ba paano kung bumalik ang mga anak natin? Saan nila tayo hahanapin? Sumigaw. Si Jose at si Marites ay yumuko na lamang. Ngunit may isang nakakagimbal na katotohanan na hindi alam ni Jose. Noong unang bahagi ng 1992 habang tulog si Jose kinuha ni Marites ang kanyang sedula at mga dokumento. Peke ang pirma ni Jose sa isang special power of attorney. Ang 3 parselangang lupa sa silang ay naibenta noong 1992 sa halagang 8 milyong piso. Idineposito ni Marites ang pera sa isang lihim na PNB account. Heto nang hiram ako sa nanay ko para may panggastos tayo. Binibigyan niya si Jose nga 10,000 hanggang 15,000 piso kada buwan habang itinatago ang katotohanan tungkol sa 8 milyong piso. Pagkatapos may benta ang lupa, tinawagan siya ni Rico Fernandez sa isang payphone. Marites, alam kong naibenta mo na ang lupa.
Ibigay mo na ang kalahati tulad ng napag-usapan. Kalma ka lang. Pinagmamasdan pa rin tayo ng mapulis. Delikado kung malaking pera ang igagalaw natin. Para patahimikin si Rico nagpadala si Marites ng 20,000 piso. Hindi niya alam na ito ang simula na 18 taong walang tigil na pangingikil. Habang lumilipas ang panahon naging mas matakaw si Rico. Noong 1995, humihingi na siya na 50,000 piso. Pagsapit nga 200,000 piso na. Rico, hindi ko na kaya. Hanggang kailan mo ako gagatasan? Ayaw mong magbayad? Sige, pupuntahan ko ang nga pulis at ituturo ko kung saan nakalibing ang nga bata sa General Trias. Nanginginig sa takot si Marites at wala siyang magawa kundi magpadala ng pera noong unang bahagi ng 2000 habang tinitingnan ni Jose ang magastusin. Napansin niya ang malaking halaga na regular na nawawala sa account ni Marites tuwing ika-15 ng buwan. Saan napupunta itong malaking pera na to buwan-buwan? May sakit ang nanay ko. Tinutulungan ko siya sa pambayad sa ospital. Akmang tatawagan ni Jose ang kanyang biyenan ngunit ibinaba niya ang telepono. Kapag naginala ako, hindi na ito matatapos. Nagtiwala siya sa akin. At ganun na lamang ang alaala ng triplets ay nanatili na lamang sa isang maalikabok na folder sa istasyon at sa isang lumang litrato sa drawer ni Jose. Ang makapitbahay sa salitran ay hindi na rin nagtatanong kung ano ang nangyari sa kanila. Ang mga pangalang Junjie at Joel ay naging mga salita na lamang sa kanilang birth certificate. Natapos ang 1990 at pumasok ang bagong milenyo. 15 taon na ang lumipas. Taong 2005 na. Si Jose ay nakatira na sa isang maliit na apartment sa Imus kasama si Marites at ang kanilang 13 anyos na anak na si Angel. Angel, may overtime ako sa pabrika. Baka hating gabi na ako makauwi. Maging mabait ka kay mama, ha papa? Baka makasakit ka niyan. Lagi ka na lang nagtatrabaho. Malapit ka ng Mac High School, anak. Kailangan ni papa magtrabaho ng mabuti para may bili ka nga magandang uniform. Mula noong 2002 si Jose ay naging regular na empleyado sa isang pabrika ngang plastik sa Carmona na kumikita ngang 20,000 piso kada buwan. Mahal, alis na ako. May afternoon shift ako sa grocery. Ininit ko na lang ang ulam. Mag-ingat ka. Huwag mo ring masyadong pagurin ang sarili mo sa pagiging treasurer ng PTA. Sa panlabas, si Marites ay isang ordinaryong may bahay na nagtatrabaho sa grocery at palakaibigan sa makapitbahay. Walang nakakaalam ngang kanyang madilim na nakaraan. Ngunit tuwing Nobyembre, 15 tahimik na bumabalik si Jose sa dati nilang apartment sa Salitran. Nag-iba na ang pintura ng building. Ang palaruan kung saan sila naglalaro, parking lot na ngayon. Wala nang nakakakilala sa akin dito. Samantala patuloy ang paglabas ng para mula sa lihim na account ni Marites. Marites, tulad po ang dati 100,000 piso po ba ang ipapadala natin sa account ni Rico Fernandez o? Paki-check na rin kung makano na lang ang natitira sa account ko. Sa taong 2005 sa 8 milyong pisong galing sa lupa, halos 2 milyon na ang napunta kay Rico. Idagdag pa rito ang kanyang sariling gastos at mga utang sa credit card na hindi alam ni Jose, mabilis na naubos ang pera. Samantala si Detective Benjo Aquino ay napromote bilang police captain at bumalik sa Dasmariñas City Police Station. Natatandaan niyo pa po ba yung kasoong triplets nung 1991 naman? Yan ang kasong hindi ko malilimutan. Hanggang ngayon dala-dala ko pa rin ang notebook ko mula noon. Isang malaking kabiguan na hindi natin nahanap ang makatawan nila. Muling binubuklat ni Detective Aquino ang kanyang lumang notebook, ngunit sa kawalan ng isang dedicated cold case unit limitado ang kanyang magagawa. Lumipas ang panahon 2006. Nang pumasok sa high school si Angel, kinailangan ni Jose na mag-extra bilang taxi driver tuwing weekend para sa tuition fee. Kuya Jose, may pasahero po sa tapat ng munisipyo papuntang SM Dasma. Sige, papunta na ako. Isang gabi pagkatapos magmaneho, hinarap niya si Marites.
Mahal, hindi ko maintindihan. Bakit salop ngang maraming taon ganito? Parin tayo kahirap. Nasaan na yung malaking lupa na laging ipinagmamalaki? Nanay mo, bakit mo naman biglang naungkat yan? Naisanla yon ng nay ko para sa isang utang na hindi nabayaran. Matagal nang wala yun. Walang kakurap-kurap na nagsinungaling si Marites. Kahit nagdududa, tumalikot na lang si Jose. Ang kasakiman ni Rico ay lumampas na sa sukdulan. Marites, tumaas na ang bilihin. Hanggang kailan mo ako bibigyan ng 100,000 lang? Simula sa buwan na to gawin mo ng 150,000. Nababalik ka na ba punong-puno na ako sa utang sa credit card? Saan ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Wala kang pera, sige pupuntahan ko mismo ang asawa mo at ikukwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari noong 1990. Biglang ibinaba ang telepono. Nabitawan ni Marites ang hawa niyang sandok at natigilan sa harap ng lababo. Mabakit ka nakatayo lang diyan? Okay ka lang anak, may iniisip lang si mama. Pumasok ka na sa kwarto mo at mag-aral. Pinagpapawisan ng malamig si Marites. 2008. Ang natitira sa kanyang account ay 300,000 piso na lamang. Ang utang niya sa credit card ay umabot na sa 1-2 milyong piso. Wala nang pagpipilian, tinawagan ni Marites si Rico. Rico, makinig ka. Wala na akong pera. Tapos na tayo. Ano, pagkatapos mo akong gamitin sa loop ng 18 taon, iwan mo na lang ako, kung ganyan isisiwalat ko sa mga pulis kung saan nakalibing ang mga bata. Ang tawa na ito na tumagal ng 4.5 minuto ay na-record sa cell site records at naging isang kritikal na ebidensya laban sa kanila. Mula nun hindi na sinasagot ni Marites ang mga tawa ni Rico. Lihim siyang lumapit kay Mang Teban, isang kilalang fixer at siga-siga sa kanilang lugar. Setyembre 2008. Sa isang madilim na sulok ng isang karinderya malapit sa palengke, nag-usap sina Marites at Mang Teban. Mang Teban, heto. Cash, 400,000 piso. Saktong-sakto. Malaki ang tiwala mo sa akin, misis. Sino ba ang kailangan kong patahimikin, May? Isang lalaki sa Tondo. Payat. Siguraduhin mong hindi na siya makakapagsalita pa tungkol sa akin. Itumba mo na. Kinuha ni Mang Teban ang sobrang ngumisi at umalis. Isang buwan ang lumipas, Oktubre 2008. Inutusan ni Mang Teban ang kanyang tauhan na si Nardo na abangan si Rico sa isang eskinita sa Tondo. Sino ka, bakit mo ako sasaksakin? Huwag ka ng maraming tanong. Dahil sa kadaldalan mo, dito na matatapos ang buhay mo. Kahit nasasaktan, nagpumigla si Rico at nakatakas. Duguan siyang pumasok sa emergency room ng Tondo Medical Center. Ang kaliwang braso niya ay may 12 sentimetrong hiwa. Grabe ang sugat mo, kita na ang buto. Kailangan nating tahiin yan, mga 14 na tahi. Tatawag kami ng pulis. Huwag pakiusap, huwag kayong tatawag ng pulis. Lasing lang ako, nasangging ang kung sino. Tahiin niyo na lang. Natakot si Rico na kung malalaman ng pulis ang nangyari, mabubunyag ang lahat. Paglabas ng ospital, hindi na siya bumalik sa Tondo. Lihim siyang lumipat sa ibang lugar at nagsimulang magplano ng kanyang pahihiganti. Ang kanilang 18 taong relasyon na pinagbuklot ng pera ay humantong na sa puntong pareho na silang mapapahamak. Naniniwala si Marites na patay na si Rico. Ngunit si Rico na nakaligtas ay dahan-dahang papalapit sa kafite, dala ang kanyang galit. Nobyembre 2008. Isang gabi may kumatok sa bahay ni na Jose. Pagbukas niya, isang payat na lalaki na hindi niya kilala ang nakatayo roon. Sa ilalim ng manggas ng kanyang damit, kitang-kita ang isang mahabang peklat na halatang kakatahi pa lang. Puntahan mo ang asawa mo at itanong mo sa kanya ng diretso. Noong 1990, saan napunta ang 3 batang iyon, at itanong mo na rin kung bakit siya nagpadala ng taong may dalang patalim para patayin ako. Natigilan si Jose. Ang lalaki ay tumalikot at naglaho sa dilim.
Sino ka anong pinagsasabi mo pumasok? Si Jose, at sinigawan si Marites. Mahal may isang estrangherong pumunta rito. Sinabi niyang may kinalaman ka sa pagkawalan ng mga anak natin baliw siguro yon. Huwag mo nang pansinin. Isara mo na. Lang nang mahigpit ang pinto. Walang emosyon na sumagot si Marites habang nahugas ng pinggan. Noong gabing iyon hindi nakatulog si Jose. Kinuha niya ang malumang litratong triplets. Inalala niya ang lahat ng nangyari noong Nobyembre 1990. Noong umalis ako papuntang Batangas, parang ang gaan ng pakiramdam niya. Pagbalik ko sobrang linis ng bahay. At ang sinalas ng mga bata na kasalansan ng perpekto. Sa sumunod na 3 araw hindi pumasok sa trabaho si Jose. Lihim niyang pinakmasdan ang bawat kilos ni Marites. Nang umalis ito papuntang grocery hinaluho niya ang magamit nito. Anong itinatago mo? Wala siyang nakitang kakaiba hanggang sa napansin niya ang isang PNB passbook sa lupngang pitaka ni Marites. Nang buksan niya, ito ang natitirang balanse ay 8,000 piso na lamang. Isang linggo ang lumipas pumunta si Jose sa Dasmariñas City Police Station. Hindi siya nagsampang formal na reklamo ngunit isinulat niya ang lahat ng sinabi ng estranghero at humiling ng muling investigasyon. Ang sulat ay napunta kay Detective Benjo Aquino. Nang mabasa niya ang pangalan ni Jose, kinuha niya ang kanyang lumang notebook mula 1990. Ginoong Reyes, pakilarawan po ng detalyado ang itsurang lalaking iyon. Mangga 5'6", ang taas, payat na kasuot ng madilim na jacket. Ang pinakakapansin-pansin ay ang mahabang peklat sa kaliwang braso niya. Agad na humiling si Detective Aquino nga kopya nga CCTV mula sa mga convenience store at botika sa lugar. Ipinatawag nila si Marites ngunit nanatili siyang kalmado. Isang baliw lang po yon. Wala po akong kinalaman sa pagkawala ng mga bata. Dahil walang matibay na ebidensya, hindi umusad ang investigasyon. Ginoong Reyes, pasensya na po. Sa ngayon hindi po namin may susulong ang kaso base lang sa salitang isang tao. Paglabas ng istasyon nagsimulang maghanap si Jose sa internet ng mga private investigator. Kinabukasan pumasok siya sa opisina ng isang private investigator na may 20 taong karanasan. Inilapag niya sa mesa ang 500,000 piso ang lahat ng kanyang naipon mula sa kanyang retirement pay at savings. Hanapin niyo po ang lalaking iyon. At alamin niyo kung sino ang pinapadalhan ng asawa kong pera sa loob ng maraming taon. Sa 20 taon ko sa trabahong ito ngayon lang ako nakakita ng isang asawang lalaki na handang gastusin ang lahat para imbestigahan ang sarili niyang asawa. Kinuha ngang investigador ang pera. Ang mga CCTV footage ay binubura pagkatapos ng 30 araw. Pupuntahan ko na agad ang lugar. Sa isang CCTV ngang isang 11 nakita ang likot ng isang lalaking naglalakad papunta sa direksyon ng bahay ni Jose. Pagkatapos ang 8 minuto nakita rin siyang mabilis na naglalakad papalayo. Kahit malabo tumutukma ang itsura sa deskripsyon ni Jose, lihim na kumontak ang investigador sa isang kakilala sa bangko. Ilang araw ang lumabas sa fax machine ang bank records ni Marites. Ginoong Reyes, tama po ang hinala nyo. May pinapadalhan nga po siya ng pera. Mula 1992 hanggang 2008 buwan-buwan walang palya. Ipinakita niya ang nga dokumento. Umabot sa halos 3 milyong piso ang kabuuang halaga. Sino ang tumatanggap ng pera? Anong pangalan niya? Nanginginig na tanong ni Jose. Ang pangalan po sa account ay Rico Fernandez. Narinig niyo na po ba ang pangalang yan? Hindi, kahit kailan. Agad na inanapinig ng investigador ang gihekord ni Rico Fernandez. Ang huling address niya ay sa Tondo, Maynila. Pero mula pa noong Oktubre nakaraang taon wala na siyang permanenteng tirahan. Agad na pumunta ang investigador sa Tondo at kinausap ang may-ari ngang tinitirhan ni Rico. Bigla na lang siyang nawala. Iniwan niya lahat ngang gamit niya. Sa loob ngang kwarto nakakalat ang mga resibo ngang prepaid load at isang resibo mula sa Tondo Medical Center na may petsang Oktubre 3 ng ngaraang taon.
lacerated wound left forearm basan investigador. Tinahi ang braso niya, 14 na tahi. Tukma sa paklat na nakita ni Ginong Reyes sa maresibungang lot nakuha nila ang numero ngang prepaid phone. Saan huling na-detect ang signal ng telepono niya sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa loob ng 3 linggo hinaluhok ng matauhan ng investigador ang Cabanatuan. Sa isang maliit na boarding house, natakpuan nila siya. Noong Oktubre, may dumating ditong payat na lalaki. May benda sa kaliwang braso. Nasa room 305 siya ngayon. Inabot ng investigador ang lahat ng ebidensya kay Jose. Pumunta ka na ngayon kay Detective Aquino. Dala ang madokumento pumasok si Jose sa istasyon. Detective buwan-buwan nagpapadala ang asawa, koing pera kay Rico Fernandez. At ngayon nagtatago siya sa isang boarding house sa Cabanatuan. Tiningnan ni Detective Aquino ang mga ebidensya at kinuha ang kanyang lumang notebook. Tugma noong 1990 sa Tondo rin nakatira si Marites. Makakilala na sila bago pa man sila ikasal ni Ginong Reyes Hepe, kailangan nating buksan ulit ang kaso ng triplets. Ang mga ebidensyang galing sa private investigator ay hindi sapat para sa isang warrant. Pero ang 18 taong bayaran at ang sugat sa braso ay hindi maaaring mahing coincidence lang. Sige aprobado. Buksan ulit ang kaso. Kumuha kayo NG warrant para sa bank records at land titles. Agad na binuo ang isang special investigation team. Nang makuha nila ang madokumento ng lupa sa silang nagulantang sila. Naibenta ang lupa noong 1992 gamit ang isang special power of attorney na may pirma ni Ginong Reyes. Hindi ako pumirma sa anumang dokumento. Hindi ko alam na naibenta na pala. Ang lupa nga anak ko ipinadala ang dokumento sa NBI. Ang pirma ay peke. Iba ang pressure at ang stroke ng pagsulat. Ito ay isang malinaw na pamemeke. Lahat ay nag-ungnay na. Ang motibo ni Marites ay ang lupa. Si Rico ang kasapot posibleng, siya mismo ang naglibing sa mga bata. Ang 3 milyong piso ay pambayad para sa kanyang pananahimik. At nang maubos ang pera sinubukan ni Marites na ipapatay si Rico. Para mapatunayan ito kailangan nilang arestuhin si Rico. Enero 15 nakakuha silang arrest warrant. Enero 17:05 AM. Pinalibutan ng mapulis ang boarding house sa Cabanatuan. Pulis kami buksan mo ang pinto isang payat na lalaki na may nakabalot na kumot ang nagbukas ng pinto. Sa kanyang kaliwang braso kitang-kita ang pangit na paklat. Dinala siya sa Dasmariñas City Police Station. Sa interrogation room ay hindi nagsalita si Rico. Rico Fernandez magsalita ka tungkol sa pagkawalan ng triplets noong 1990 at sa relasyon ninyo ni Marites. Ibinagsak ni Detective Aquino ang bank records sa mesa. Hindi ako magsasalita hanggat wala ang abogado ko. Alam na ngang maimbestigador na mangyayari ito. Kailangan nating iparamdam sa kanya na mas kinamumuhian niya si Marites kaysa sa atin. Ipakita natin sa kanya ang ebidensya na si Marites ang nagtangkang pumatay sa kanya. Kinuha nila ang opisyal na medical records mula sa Tondo Medical Center. Kasabay nito natakpuan nila ang isang 400,000 pisong withdrawal sa account ni Marites noong Setyembre 2008. Sa CCTV ng isang karinderya nakita si Marites na nag-abot ng isang makapal na sobre sa isang malaking lalaki si Mang Teban na may record ng iba't ibang krimen. Inaresto nila si Mang Teban. Ipinakita sa kanya ang CCTV. Hindi ko kilala yang babaeng yan. Huwag ka nang magsinungaling. Alam naming binigyan kaniya ng 400,000 piso. Bumigay si Mang Teban. Inutusan niya akong patahimikin ang isang lalaki sa Tondo. Hindi ko dinumihan ang kamay ko. Ipinasa ko ang trabaho sa tauhan kong si Nardo. Agad na inaresto si Nardo. Inutusan lang po ako. Hindi ko po kilala kung sino ang nag-utos.
Nagpumiglas po yung lalaki kaya nasugatan ko lang sa braso. Itinapon ko po ang patalim sa isang ilog sa Navotas. Kahit malamig ang panahon, nagpadala sila nga differ at nahanap ang patalim. Enero 28. Bumalik si Detective Aquino sa interrogation room. Inilatag niya sa mesa ang medical records, ang confession ni Mang Teban, at ang statement ni Nardo. Rico, ang paklat mo sa braso hindi, yan galing sa isang simpleng hold-up, ipinapatay ka ni Marites. Inupahan niya si Mang Teban sa halagang 400,000 piso. Heto ang confession nila. Binasa ni Rico ang dokumento. Nang makita niya ang pangalan ni Marites, nanginig ang kanyang kamay. Pagkatapos ng ilang sandali ngang katahimikan, tumingin siya kay Detective Aquino. Talagang sinubukan akong ipapatay nga babaeng yon, pagkatapos niya akong gamitin sa loop ng 18 na taon. Gusto niya na akong tuluyang burahin. Sabihin mo ang lahat. Mula 1990 hanggang ngayon. Bakit kaniya gustong patahimikin? Bumuntong hininga si Rico at nagsimulang magsalita. Noong 1988 sa Tondo, doon ko siya unang nakilala. Nung bindukusyusdoksan, may sinabi siya sa akin. Magpapakasal daw siya sa isang may-ari ng hardware sa Cavite. Ang maanak daw nito ay may malaking lupa na nakapangalan sa kanila. Kapag nawala ang mabata, paghahatian daw namin ang pera. Naramdaman ni Detective Aquino na malapit na nilang malaman ang katotohanan. Kaya noong gabi ngang Nobyembre 15, 1990, anong ginawa ninyo? Tumawag siya. Sinabi niyang nasa business trip ang asawa niya. Nag-abang ako sa likod ng apartment nila sa kaingang itim na Lancer. Sabi niya pinainom niya gatas na may sleeping pills ang mabata. Nang pumasok ako, tulog na silang tatlo. Binalot ko sila sa kumot at isinakay sa kotse. Dinala ko sila sa isang liblib na lugar sa General Trias. May hinukay na akong butas doon. Isa-isa ko silang inihulog at tinabunan ng lupa. Pakiramdam ko gumalaw pa yung isa sa gitna, pero hindi ako tumigil. Isinulat ni Detective Aquino ang bawat detalye. Saan eksakto ang lugar na yon? Sa isang abandonadong greenhouse complex sa General Trias. Mula sa dulong isang sementadong kanal bilang kang-14 na hakbang papunta sa Hilagang Kanluran. Doon yon, agad na ipinaalam ni Detective Aquino sa kanyang hepe. Hepe, itinuro na niya ang lokasyon. Kailangan na nating kumuha ng search warrant. Kinabukasan, Enero 29, dumating ang search and forensics team sa lugar. Gamit ang bakal na panusok, sinuri nila ang lupa. Sa isang bahagi mas malambot ang lupa at mas madaling bumaon ang bakal. Dito yon simulan na ang pahuhukay mano-mano. Pagkatapos ng 2 oras, may tumamang matigas sa pala. Nang maingat na alisin ang lupa, lumitaw ang isang pirasong buto. Sa lalim na 1-2 metro, natakpuan nila ang 3 maliliit na kalansay makakatabi. Kasamangang gabuto ang ngalabing damit pambata at mga medyas. Si Jose na naghihintay sa malayo ay hindi na napigilan ang sarili. Mga anak ko yan. Tumakbo siya papasok sa crime scene. Nang makita niya ang 3 bungo, napahagulgol siya. June, Jay, Joel, patawarin niyo si Papa. Ang tagal bago ko kayo nahanap. Dinala ang mabuto sa NBI para sa DNA testing. Kinuha ang DNA mula sa femur bone at ngipin ng mga kalanse at ikinumpara sa dugo ni Jose. Pebrero 12. Lumabas ang resulta, 99,097% match. Ang mga kalansay ay walang dudang kina Junjay at Joel Reyes. Ang dating cold case ay opisyal nang naging isang murder case. Sa araw ding iyon, sa dormitoryo ngang anak nilang si Angel sa Maynila, isang fan ang huminto. Anak, dinalhan ka ni Mama ngang paborito mong baon. Habang nag-usap sila, 2 pulis ang lumapit. Marites Santos, inaresto ka namin para sa kasong murder, pagtatago ng bangkay at attempted murder. May karapatan kang manahimik. Isinuot nila ang posas. Anong ginagawa niyo? Nakakamali kayo, natulala si Angel. Maanong nangyayari, anak? Walang kasalanan. Si Mama, babalik din ako. Isinakay si Marites sa fan.
Sa interrogation room inilata ni Detective Aquino ang lahat ng ebidensya. Marites, sa harap ng lahat ng ito magsisinungaling ka pa ba hindi ko kilala si Rico Fernandez? Wala akong kinalaman diyan. Ipinakita sa kanya ang 18 taong bank records. Hindi mo kilala pero 18 taon mo siyang binayaran kamag-anak ko, yan utang ko sa kanya, sige patunayan mo. Ipinakita sa kanya ang CCTV sa karinderya. Hindi ako yan. Ipinakita sa kanya ang confession ni Rico at ang huli ang DNA report. Nang mabasa niya ang resulta, nanginig ang kanyang panga, ngunit hindi pa rin siya umamin. Hindi na namin kailangan ang confession mo. Sapat na ang mga ebidensyang ito para mabulok ka sa kulungan. Pebrero. Inihain ang kaso sa korte. Sa paghahanda para sa paglilitis, isang bagong ebidensya ang lumabas. Isang dokumento mula sa City Hall ng Dasmariñas na nagpapakitang sinuri ni Marites ang matitulo ng lupa ng mga bata noong Mayo 1990, 2 buwan bago pa man sila makakilala ni Jose. Bago pa man niya makilala ang biktima, pinaplanuhan na niya ang lahat. Pumasok siya sa pamilya para patayin ang mga bata at nakawin ang kanilang manasabingang piskal. Sa korte umamin si Rico. Ako po ang naglibing, pero si Marites po ang nagutos ng lahat. Siya ang naglagay ng lason sa gatas. Siya ang nangako ang pera. Sa bawat paglilitis, tahimik na nakaupo sa likod si Jose, hawak ang litrato ng kanyang maanak. Taglagas 2009. Ang final verdict. Dahil sa bigat ng kanyang nga kasalanan, ang akusadong si Marites Santos ay hinahatulan ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkabilanggo. Ang kanyang kasabwat na si Rico Fernandez ay hinahatulan ng 20 taong pagkakakulong. Dumagsok ang martilyongon hukom. Sa labas ng korte, dinumo ng media si Jose. Ginong Reyes, anong masasabi niyo? Iuwi ko na ang maanak ko. Yan lang ang sinabi niya. Disyembre 2009. Sa isang sementeryo sa Dasmariñas, inilibing ang mga labinga, triplets sa tabi mismo nga, puntot ng kanilang tunay na inang si Elena. Naroon ang private investigator. Sa 20 taon ko sa trabahong ito ang pinakamalungkot na kasong hinawakan ko. Ibinalik niya ang natitirang bayad kay Jose. Gamitin niyo po ito para sa mga bata. Sa lapida nakaukit ang kanilang nga pangalan, Junjay at Joel Reyes, 1985,1990. Ang kaso ay nagdulot ng malaking pagbabago. Ipinasa ang gisang batas na naghihigipit sa pagbebenta NG Ariane NG ameng menor de edad. Nakaroon din nga dedicated cold case units sa PNP. Ang anak nilang si Angel ay huminto sa pag-aral. Papapaano ako mabubuhay ngayon? Anak akong isang mamamatay tao. Niyakap siya ni Jose. Anak, hindi mo kasalanan. Huwag mong ikahiya. Ako ang bahala sa iyo. Kahit alam niyang dugongang isang mamamatay tao ang nananalaytay sa anak, pinili pa rin ni Jose na arugain ito. Tuwing Nobyembre 15, umaakyat si Jose sa sementeryo, dala ang 40 bulaklak, isa para sa kanyang asawang si Elena at tig-isa para sa kanyang 3 anak. Kasama niya palagi si Detective Benjo Aquino na ngayon ay retirado na pagkatapos ni 11 na taon ang triplets ay nakabalik na hindi sa korte o sa istasyon ng pulis kundi sa mainit na yakap ni kanilang ina. Sa ibabaw ng kanilang puntot nakalagay ang isang litrato na nakabalot sa plastik. Kahit sa dilim ang katotohanan ay laging hahanap ng paraan upang lumabas. Ang walang katapusang pagmamahal ng isang ama ang nagsilbing liwanag. Naway ang 3 bata na matagal na nakdusa sa lamig at dilim ay makaroon ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng kanilang ina. Kung napakinggan ninyo ang buong kwento, mag-iwan po kayo ng isang komento ng pakikiramay para sa magiting na ama at sa triplets. Ang kabutihang ipinapakita
sa kapwa ay siguradong magbabalik sa inyo at sa inyong mga anak ng libu-libong biyaya. Maraming salamat sa inyong pakikinig.